Mga kaigsuonan, mayong buntag sa tanan. Ato gikalipay ang panahon nga ang Ginoo kanunay hatag kanato og dako nga pabor og dako nga pribiliyo nga diin ang atong lektura magpadayon gyud ni. Kay nakita ko ang success o ang effectivity, ang epektibo nga pag-absorb sa mga viewers may tungod sa pag-interpretar sa tinuod nga light nga naa sa plano sa kaluwasan. Og ako na obserbahan ang tanan nga mga religion sa tibuok kalibutan karon, nagalihok na sila. Ang mga tao nga murag sa una puro kalibutanon, halos na ang programa diri sa religious concern of all religion. So many individuals already involved in doing preaching the message through YouTube channel. Bisan ginagmay lang ang ilang message ga-impart na sila, especially sa Facebook. So daghan kaayong ako diri gina monitor o gina-discover sa ato nga programa ug makita nako pod sa YouTube ug sa Facebook ang daghan na ang participitar, okay? Ga-participate na sila aron maka-impart pod sila sa mga tugon mitungod sa pulong sa Biblia. Pero mga kaigsuonan, wala ko gaingon nga ang ako wali ug ang ila wali ga coincide sa direksyon. Wala. Ako nakita ang ilang wali sumala pod sa akong mga points nga ang counterfeit ni Satanas maura gyapon ang ilang gimaintain nga direksyon ug wala gid sila insakto nga light sa Biblia. Puro lang bla bla bla. Gamit sila sa teksto, basahon nila ang teksto, pero dili mao ang interpretasyon. So, ingon ni Paul, those are the smart strategy of the devil. Very smart. Gamiton niya ang tanan nga religion, gamiton ang teksto sa Biblia, gamiton ang paggamit sa Biblia, pero dili mao ang mindset o ang concept sa light of the plan of salvation. Kining plano sa kaluwasan, mo ni siya ang remedyo, the remedial system, how to save the sinners, for a deep explanation, because ang polo nga once you will eat, you will die, mo na siya ang pinakalalom nga gitagaan sistema o gitagaan remedyo sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihi aning mga balo-balo. Sige lang basa og Biblia, dayon maghimo-himo sa ilang kaugalingon nga interpretasyon og sa ilang unod-non nga mindset, concept nga iya sa tawo. So ang ilang pagsabot ug ang ilang paghatag og mensahe, ang ilang pagtudlo, sa Tagalog pa, aral, ang ilang tinudloan o aral, dili mao kay wala nag-coincide o wala nag-streamline sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan o wrong nga interpretasyon kay gigamit lang nila ang ilang utok o ang ilang unod nga pag-interpretar because of the flesh and the power of the brain, because of their own pride. Gapabilib nga magwawali, gapabilib nga kuno nindot ang ilang iglesia kay tinuod gyud ang ilang pagsabot sa Biblia,
Pero target gyapon ni Satanas. Mga strategy ni Satanas ang ilang ginagamit. Deceive gyapon ang ilang bakba, ang ilang dila. Deception ni Satanas. So, karon kita padayon ta sa tinuod nga pag-interpretar sa Biblia. Okay? Dire na ta sa katapusan ng bersikulo sa Romans chapter 10. Okay? Di ba? Nagsugod ta sa Romans chapter 10. Og niya na ta sa katapusan nga bersikulo. Duha na lang ka bersikulo. 20 og 21. So karon ato ni hisgutan kung unsa na pud ni ang punto ni Paul sa duha ka verses nga ato i-interpret lalom. Okay, sa dili pa ang 20 and 21, balik usa ta sa 19 bilang recap. I-recap tagamay ang punto ni Paul na ato gi-studyhan last week. So dire sa 19 gaingon siya dire, but I say, did not Israel know? Ngano man nga nagsulti si Paul ana nga, ako magasulti nga ang Israel ba wa kabalo? Wala ba sila kabalo sa kamatuoran? Okay, ingon niya dire sa 19. First, Moses said or said, wala ba sila kabalo sa gitawag nga mystery of Christ? Wala ba sila kabalo sa gitawag nga dispensation of grace? Wala ba kabalo sila sa gitawag nga manifold wisdom of God? Wala ba kabalo ang Israel sa gitawag nga workmanship of the Lord? Dito sa episo, gibasa ta na ng workmanship. Di ba? Gibasa ta na sa episo 2:8 and then 2:10. The workmanship of the Lord. Where sinners should walk with Him. Then, the workmanship of the Lord is with us. Kaya ang mga magwawaling-walay kasabot sa Biblia, dili na sila kasabot what is workmanship, dili na sila kasabot what is dispensation of grace, dili po na sila kasabot what is mystery of Christ and manifold wisdom of God, which is known as the remedial system explanation or light in the process of the plan of salvation. Wa gina sila kasabot ning mga magwawalis tibuok kalibutan. Bisan pa kinsa siya nga genius nga kunuhay theologian after 2 years nga seminar gitawag ng theologian. Bisan ang sa Roman Catholic pila 12 years kuno ang ilang pagkapare, 12 years or 15 years. Anak kuno nga human ang pagkapare nila for more than 10 years. Pero ang ilang gistudihan puro tanan traditional practice because of the direction of the council of the Pope, council of their edict. Ang ilang studihan and history of their traditional practices. So gigamit lang nila ang Biblia aron nga ma-maintain ang religion nga kunuhay may Biblia sila gigamit. Nya ila ra ba ginaangkon nga ang Biblia sila gasulat? Sila gahimo sa Biblia? Very far. Very far. Ang gahimo sa Biblia mismo, ang mga author sa Biblia, mga prophets o mga apostles, guided by the Holy Spirit, guided by the principalities of heavenly places, known as the Godhead. Mo nang gag-guide sa mga apostles o prophets. Pagbuhat nila sa Biblia, scrolls. Pero gitranslate sa Greek to English. Kinsa man ga-translate ana? Dili man ang religion, Katoliko, Adventista, Iglesia ni Cristo, o unsa nga klase sa religion. Wala na diha nag-translate sa Biblia. Ang nag-translate ana, mismo, ang una nga tao nga nakadiskubre sa Biblia, ang Greek, Grigo. Mga Grigo, may mga scholar sa Grigo.
tagaan nila og atensyon ang scrolls nga gipangbilin sa mga propeta, lalo na ang kasulatan ni Moses nga lalom nga mga scroll nga gigamit sa mga Hebrew, gigamit sa mga Israelites sa unang panahon. Pag-abot ni Jesus, scroll gyapon ilang gigamit. Katong mga member sa ilang Sanhedrin, ilang mga high priest. Pag-abot na sa panahon, galakaw ang panahon nga galakaw, nanay mga scholar sa mga Greek nga naga-attention pod sa gitawag nga religious scrolls or write up. So ilagi transfer ang scrolls paingon sa book bound. So dili ta makaingon nga ang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo, ang Saksi ni Jehovah, ang lahing-lahi nga klase, ang El Shaddai, unsa pa diha. Wala mag-angkon ani kung dili ang propeta o ang apostles maong gahimo ani. Human nilagi scrolls gitranslate sa mga Grigo. Ang mga scholar sa Grigo sa gitawag pod nila nga hermeneutics. Mo nang mga Grigo mo na silang una nga nag-discover sa study about God. Gitawag nila hermeneutics, mga bright na sila nga klase sa mga Grigo. Ang una nga mga bright nga tao sa kalibutan ang mga Greek. Ang mga Greek. So gihimo nila ang scroll to book bound. Then pag abot na sa mga religion, kunuhay ang Katolik kunuhay mong nauna sila kuno naghimo sa Bible, asa man ang record nga sila gahimo. Ang Biblia mong atong tuuhan kay ang record na sa Biblia, ang gahimo si Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Followed by another prophet. Pag abot ni Jesus, apostles, until gitawag si Paul nga maugid ang mag-expound sa light sa Biblia. Kaya ang tibok nga Biblia, plano ni sa kalawasan. Ang true nga understanding or mindset about sa light sa Biblia ni sa write up ni Paul. Then pag bookbound ani gitranslate sa English from Greek. O karon daghan ng mga publisher nga giusab ang Biblia pinaagi sa ilang concept pug translate sa ilang unod. That's why ang Biblia dili nakasaligan. Muna ingon sa Ginoo, maabot ang panahon, they will change the truth into lie. Pero ang Ginoo gi-preserve niya ang Biblia, mao ni karon ang King James Version. Word for word pag-translate ana. Ining mga klase sa mga publisher, daghan kay mga publishers. Philippine Bible Society, Gideon, mga unsa pa na, puro na translate sa ilang concept nga unod nun. Sa ilang perception nga unod nun. Sa ilang idea nga unod nun. Wala nila gi-translate sa word for word, but gi-translate nila sa ilang kaugalingon nga translation nga human flesh. Dili pwede. Ang Biblia karon wala na napulos ang lahi nga mga publisher. Ang may pulos lang nga Biblia nga unod nun og true pa ang iyang teaching, ang King James Version. Muna gi-preserve na sa Ginoo ang King James Version nga dili gina mailad. Dili mailad aning mga konsepto nga counterfeit ni Satanas. Kay si Satanas maong gamove sa tibuok kalibutan mitungod sa gitawag nga faith. Pagtuo. Nya may definition ra ba sila? Gidefine ra ba nila ng pagtuo nga pananampalataya? Kay Satanas gyapon na. Si Satanas gyapon ang himo ana nga terminology nga gi-inject sa tibuok religion, sa tibuok kalibutan, i-accept nila ng sa vernacular of Philippines people sa Tagalog gitawag pananampalataya, which is wrong.
Wrong. More than 100% wrong. Faith is not pananampalataya. Ang pananampalataya, you are pretending that you are godly, showing yourself that you have connection with the Lord. Mo nang pananampalataya. Pero actually, your connection is not accepted. Ang tinuod lang, kanang pananampalataya, that is not accepted because there is no light beyond the teaching of Paul, right up of Paul, is not pananampalataya. Paul said, faith is denotes target to Jesus for obedience the word of Jesus. Acts 6:7 basaha. Romans 1:5 basaha. Target to Jesus, which Jesus wants us to obey what He said. So ang faith is not pananampalataya. Faith means obedience of the word of God. Not only ang uban nga mga preacher kag maingon nga ang sugo sa Old Testament panahon ni Moses, lahi na ang sugo sa New Testament. Kita mo ng trick ni Satanas. Ang plano sa kaluwasan pag-reveal from Genesis 3:15, ang direction sa plano sa kaluwasan, ang instruction sa plano sa kaluwasan, ang requirement sa plano sa kaluwasan, ang light sa pag-interpret true and correct and deep interpretation sa plano sa kaluwasan, wala na nausab. The only thing, dili lang ma-interpret sa mga unod-non. Mo nang itawag ni Paul nga scopers, evil workers. That's why Paul said, beware of the evil workers, because the truth behind the plan of salvation that I am expounding became rotten, nahimong linugaw, nahimong walay pulos. Kay tungod aning mga magwawali nga litag ni Satanas, nga gapataka lang yaw-yaw, wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Muna karon ang tibuok kalibutan, wala na gyud. Tanan-tanan nga tao sa kalibutan, down na gyud spiritually. All the way down gyud. Muna ang Ginoo dili dayon nagbalik. Wala ginagbalik ang Ginoo kay ngano man nakita niya nga dili pag gyud hinog ang panahon nga harbiso na niya. Nalang say sumbingay sa Revelation. Pero kanang iyang sumbingay, it will become even someday, if it is successful or not, kanang sumbingay niya nga hinog na o ready na kuno i-harvest. Sumbingay lang na sa Ginoo kung ang tao nagtuon og tarong sa plano sa kaluwasan light. Pwede na sa ingnon ang kalibutan hinog. Pero sa pagkakaron, wala gid na hinog kay ang light nga gitun-an sa mga katawhan unod non nga counterfeit ni Satanas because of the pleasure of the world. So karon ate padayon ang atong study. Diri na ta sa 20 and 21. So i-recap mo na ingon ko nga i-recap ta ang 19 mo ning ingon si Paul. Sa 19, but I say, did not Israel know? Kay si Paul gisaysay ya maayo. Gitarget ya gyud ang gitarget gini Paul ang gitawag nga tao sa Dios. Una, ang gitawag ya nga tao sa Dios ang kaliwat ni Jacob. Kay iya man gipili si Jacob nga ingon niya chosen people or victorious. So ingon ni Paul, tawgon ta ka Israel, meaning mandadaog. So gi-concentrate diri sa Biblia ang word nga Israel. Kay ngano man, gusto sa Ginoo nga kining Israel nga iya gipili magsabot sa light sa plano sa kaluwasan. Mo nang tawag ya si Moses. Sa mga patriarchs, gitawag ya si Abraham. Gitawag ya si Enoch. Gitawag ya si Noah.
Tungod kay ang light sa plano sa kaluwasan maong pinaka-substantial. Mo na ingon ni Paul nga faith is a substance of things. Hope for evidence of things not seen. Mo nang faith nga gi-describe ni Paul. Kay si Paul scholar, lalom kayo. Pero ang meaning ana obedience of the law. Substantial meaning bugat. Faith means deep study, hard and deep understanding and deep interpretation in a true direction. Mo na siya ang faith. What is that all about? When you understand everything, you are concentrated in one direction only, obedience to the law. Faith means, ingon ni Paul, is a substance of things. Substantial, bugat, nga sabtunon. Munang i-describe ni Paul nga, when faith revealed, meaning, ang pagkamatinumanon, gipakita na nga maunang buhaton. Obedience is given as the hard explanation and deep explanation in the remedial system known as manifold wisdom of God in general plan of salvation. So faith means directed to obedience to Jesus. And Jesus said, if you want to believe, if you want to be saved, if you want to be saved, believe me, have faith on me, have love on me. And faith, love, and obedience, they are one and the same thing. And believe. If you have believed, if you have faith, if you have love, it's His direction is, the direction of those terminologies is only no other than obedience of the law. Obedience of the law. Because Paul said, Christ is the end of the law for righteousness. And the remedial system or the plan of salvation centered to target of the righteousness to be declared back to the sinner through faith, meaning obedience. That's why Paul said, when faith revealed, sin revived in my life, I understood everything that I am a sinner. I am filthy rag in the presence of the Lord. So I died. Paul said, when the faith rebelled, meaning that deep interpretation of the plan of salvation, that is faith. So Paul said, when faith rebelled, sin understood in my life, and sin revived, and I am a sinner like a filthy rag. Then I died. And now I was crucified with Christ. That is the statement of Paul that you ought to be understood or understand that statement, because that is the deep statement of Paul to be expounded and to be magnified, directed to the light of the plan of salvation. And that preacher now, those preacher now, those ministers now, those religions, 50,000 religions now, they were all snared by the devil, and they were all counterfeit by the devil, and their mind already ironed by the devil, and all of them maneuvered by the devil because they do not know how to interpret this teaching of Paul. And this teaching of Paul is the specific light
and the true and correct interpretation directed to the salvation, which is the declaration of the righteousness from the law back to the sinner, to be imputed to the sinner as a passport to get and to enter into the gate of the city. That is the new heaven and the new earth. Mao nang wala masabti aning mga magwawali nga sigig bla 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 nga wala naga sabot sa Biblia. Nagsigi na lang basa, nagsigig bla 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 ug naghimo sa ilang kaugalingon nga interpretation. No. You cannot dictate the Lord. You have no right to give idea for the Lord, from the Lord, to the Lord. You have no right and you have no direction to dictate the wisdom of the Lord as far as the plan of salvation is concerned. No, you cannot. You cannot do that. What the only thing that the human mind to do is only to study hard and interpret correct interpretation, then edify the whole interpretation that you have understood. If you understand everything about the interpretation true and correct, pointing to the higher form, then you share. Muna ingon sa Ginoo sa Mateo, go and preach the gospel into the whole world. Because katong mga teaching ni Jesus from Matthew, Mark, Luke to John, mao na to siya ang testimony sa plan of salvation nga wala maintindihan sa mga balo-balo nga mga katawhan, labi ng mga magwawali karon sa tibuok kalibutan. Wala gyapon pulos. Wala pulos. Bisan unsaon yung simba sa simbahan, bisan unsaon yung paminaw sa blessing kunuhay, bisan unsaon yung ampo, bisan unsaon yung awit-awit diha, bisan unsaon ninyong daig-daig sa Ginoo, bisan unsaon ninyong dirang tigom kada Domingo, kada Sabado sa mga Adventista, kung ang inyong tinudloan iya ni Satanas kay teaching sa tao, dili teaching sa Ginoo, konsepto sa tao, konsepto sa unod, tungod snared by Satan, sakom by Satan, maneuvered by Satan, ang utok sa inyong mga pastor, ang utok sa inyong mga reverend, ang utok sa inyong mga elder, ang utok sa inyong mga presidente, nga puro wicked. So all of your followers of all religions throughout the whole world, you are also wicked, meaning satanic. For example, gaan ta kamo idea, samtang observe ko sa ako nga tablet, ga-open ko sa Facebook, kaya ga-monitor ko sa tanan nga mga preacher sa tibuok kalibutan nga naga-impart diri sa Facebook, lahi nga mga religion. So, through cellphone, nakita ko ang mga reaction sa tanang mga religion sa tibuok kalibutan. Apil na ang mga Middle East, Asian people in Asia, whole people in Asia, including the Philippines. They imparted in their own lifestyle of teaching, in their own mindset of teaching, authored by Satan. So, usa ka magwawali nga kita ko. Very robust. Strong siya sa iyang pag-deliver sa iyang message. Isog kayo sa magsulti. Doon, sincere gid sa pagsinggit. I don't know what is the emotion that he wants to impart to the brethren listening in front of him. So many followers sitting down at the congregation's seats, and the said pastor there at the top of the platform, center to the lectern. He was there, moving from one place to another place, shouting as if he wants to school the people. But he did it
in his own style of preaching. Unsang sulti niya? Kamo nga mga brethren, kamo nga mga sakop sa aning simbahan nato. Unsaon na lang pagdaghan aning atong grupo sa simbahan nga daghan naman ang nasilo, daghan na ang nag backslide, daghan na ang wala nagasimba. Og kamo nga unta mga faithful nga gasimba, nadala pud mo sa nasilo. Ngano ga ban-uban pud mo atong wala nagasimba. Dili man ang tao inyo gisimba, manaingon niya. Ang gisimba nyo, ang Ginoo man. Kung nasilo sila, sagdi sila, kamuya nga, pitpol nga gasimba, ayaw mo pag-uban nila. Kaya inyo gisimba ang Ginoo man, dili ang tao. Sundan nyo yang wala nasilo. Uban gyapon ta diri simbahan. Kaya nakita niya ang simbahan, gagamay na lang gagamay ang iyang grupo, o ang iyang sakop, o ang iyang followers, ang iyang servants as a minister. So nagsinggit siya. Ngano daghan naman ang nanggawas. O kamupod nga, faithful, mauban pud mo sa nanggawas. Nga dili man ang tao inyo gisimba, ang Ginoo man. Uban mo diri sa mga faithful, dili mo mag-uban atong nanggawas. Nakuha ninyo ang point sa iyang teaching? Nakuha ninyo ang aral kung sa Tagalog pa? Ang ginahatag niya nga pagtuon, pagtulunan. Nakita ninyo? Ang punto lang niya nga dili uban-uban ang pagtuo sa iyang mga close nga mga brethren nga nasilo, dili mag-uban-uban dito kay gusto niya daghan ang sakop niya nga dili gyud maggawas sa simbahan. Kay gusto niya nga kung may mo magdugang pa dili kay masilo, din mauban pud tong uban nga na dani sa rason atong nasilo. Kana nga punto, mao na ang mga smart ideas of the devil. Instead nga tudloan niya ang mga brethren sa insakto nga light sa Biblia, mao nang iyang style, medyo pangasuko, pero ginagamit niya ang ngalan sa Ginoo. Gisimba ninyo diri Ginoo, dili man ang tao, ang Ginoo man. Mayo ba na ang pagwali? Mayo ba na? Ang ako nakita, ang rason nga no daghan ang nasilo, daghan ang nanggawas sa iyang mga sakop sa sulod sa iyang iglesia o sa simbahan nila nga building, because church is people, daghan ang nasilo sa ilang grupo. Kay ngano man, tinuod nang ako na nadiskubrihan sa tanan ng mga churches na ay daghan kayong sakop, na ay churches nga milyon-milyon ang nagapaminaw. Division ang ilang mga simbahan kay pirting daghan ang maminaw, pirting daghan ang mga lingkuranan. May mga division na, may mga upper lower division didto ga paminaw pirting daghan na. Ngano man? Kaya ang ila ginawali paghatag lang og inspiration sa mga katawhan o sa mga sakop nila nga ang kaluwasan luwas na sila kay nailhan na nila ang Ginoo nga nagpangimatay sa cross o ang dugo kuno ni Ginoong Hesus uban na nila sumo luwas na sila, uban na sila sa dugo ni Ginoong Hesus. So ang ila na lang kanunay lang magsimba kay luwas na sila. Ang dili magsimba may chance nga dili na ibilin sa Ginoo kay dili faithful sa pagsimba. So kalabanan ng magsimba tungod lang sa punto nga luwas na sila, pero kung dili sila magfaithful sa pagsimba, pwede na po sila nga dili maluwas. Mao lang ang ilang punto. Katong pastor nga sigig pangasuko, ang punto niya ato nga ang Ginoo daw mong gisimba dili ang tawo. Ngano magpasilo-silo man danong uban manguban atong nangasilo. Ang ako nakita, bisan pa unsa nimo kalami pagwali sa Biblia diya sa simbahan, kung ang imo punto aral lang, pagtuon lang mitungod sa imong concept nga tawhanon nga pag-explikar, unod nun ang eksplanasyon,
dili spiritual level, dili true correct interpretation in the write-up of the Bible from prophet down to apostles. Kung dili mao ang imong pag-explain sa pag-interpretar sa light, sa plano, sa kalawasan, natural, ang tao, masumhan kadugayan, mula sa ay gina sila, kay mo ng target ni Satanas. I-maintain lang ka. Langay-langay lang, paminaw sa imong pastor nga dili mao. Hala, ang pastor masinggit permi nga, ang Ginoo niya sa atong taliwala, ang tanan nga niya karon, lipay ang Ginoo, giblisingan kita sa Ginoo, kay nagtigom ta. Mayo ba na nga pagwali? Mangutana ko ninyo, may makuha ba ka nga punto nga mao nang iwali sa imo? Unsa man ang punto nga makuha mo? To baka ka ang Ginoo nagpanalangin ninyo kay nagtigom mo nga dili mao ang aral, dili mao ang pagtuon, dili mao ang light nga inyong absorb, ang expound sa pastor, dili mao kay gikan sa iyang unodnon nga eksplanasyon. Nya, gatoo ba mo nga ang Ginoo nalipay? Giblisingan ba mo diya sa inyong simbahan kada Domingo o bisan pa kada Sabado anay mga Adventista? Sabado daw kay ang Sabado na asa ikaupat nga sugo inside the Ten Commandments. Bisan pa bulawan ang imong pangalan Adventista. Bisan unsa ka pa ka precious pangadlan mo ng imong pangalan nga Adventista. Kung ang imong tinudloan concept ni Satanas, nothing. Unsa ingon ni Paul? You are a person of no importance. You know nothing. You knew nothing. And the result, you are deceiving the whole brethren. You are deceiving the whole world. Because you knew nothing. Narabay mga pastor nga, mga Adventista, mga Iglesia ni Cristo, mga Saksi ni Jehova, tanan nga klase sa religion, ang ila dayon ginawali. Sige gid sila gwali sa napulo ka sugo. Nay pastor makita ko nga mga schoolmate ko patong uban sa eskwelahan ko sa una, makita ko dire sa Facebook. Singgitan daw niya. Bisan unsaon ta nga basa ko no sa Biblia, bisan unsaon pakita nga Diyos nun sa simbahan, kung wala gyud naga pamatuod mitungod sa light nga naa sa napulo ka sugo, wala kuno pulos. Ang iya lang nahibawan ang napulo ka sugo. Wala yan nahibaw unsa ang lalom sa direksyon sa napulo ka sugo, unsa ang kinalalom nga interpretation, kinsa ang napulo ka sugo, unsa kalalom ang interpretation, unsa ang napulo ka sugo didto sa Garden sa Eden. Wala gid saka sabot ang kalalom sa teaching sa napulo ka sugo sa light, sa plano, sa kalawasan, sa remedial system nga gi-reveal sa Ginoo from Genesis 3:15. Wala sa kasabot unsa ang role sa napulo ka sugo, kinsa ang napulo ka sugo, unsa ang napulo ka sugo, unsay tumong sa napulo ka sugo. Ngano si Jesus nagsinggit bantay ang napulo ka sugo. What is the relation between Jesus and the Ten Commandments? What is the deep study about the intention of the principalities and power of the heavenly places with regards to the light of the Ten Commandments connected to the sitting or mindset there in the plan of salvation as far as the Ten Commandments is concerned. Who is He? What is the requirements of the Ten Commandments? And what is the mystery behind the Ten Commandments? And what is the term workmanship related to the plan of salvation because of the presence of the Ten Commandments? And what is the mystery beyond the whole teaching of the remedial system known as the manifold wisdom in the plan of salvation because of the Ten Commandments? What is it all about? So kining mga
balo-balo nga mga pastor, wali-wali, sigig promote sa Ten Commandments. Ang Ginoo nag-ingon, if you are preaching, but it's only from the tip of your tongue, using the word of the Bible, without knowing anything about the deep explanation of the plan of salvation. Mao na ingon ni Paul. The light from heaven through Paul. And Paul said, you are like a foolish individual. You are foolish. Nana dire, straight up ni Paul. They belong to a foolish individual. Sige lang yaw-yaw, sige yaw-yaw, sige blah blah blah. Lami kayo paminawon ang ilang singgit-singgit, balik-balik gamit ang Biblia, balik-balik sa ilang mga punto nga unod nun nga ang Ginoo wala gid nahamuot. That's why Jesus said when he comes, daghan ra bang mag-claim nga Lord, ako pastor ko, ako minister ko. Gidawat kong imo nga to be ordained minister. I am an ordained minister from your will. Muna i-claim nila nang wali ko soul winning program. Daghan ko na kabig. Naghatag kog maayong aksyon sa mga isikog parehong tao bilang pastor. But ang Ginoo sa itubag sa Ginoo, I knew you not, doers of iniquity. I knew you not, doers of iniquity. Depart from me, for I know you not, doers of iniquity. Nga naman, daghan nga mga pastor, tanan nga mga sakop sa tanang mga iglesia sa tibok kalibutan, 50,000 religion sa tibok kalibutan, pirting daghanang minister, pirting daghanang pastor, pirting daghanang magwali. Pero sa atubang sa Ginoo, ang Ginoo maingon, depart from me, for I knew you not, doers of iniquity. Why? Because they do not know what is the light behind the plan of salvation expounded by Paul. They do not know how to interpret Paul's teaching. And even they judge Paul. They conclude in themselves and they hate the write-up of Paul. Many of them already don't read Paul's teaching. Why? Because they said to themselves, Paul is controversial and every text that Paul wrote is contradict to its other. Kita mo nang lagtek sa dila nga giplansa na maayo ni Satanas, gimaneuver na maayo ni Satanas, ila pagyud daog-daog ang write-up ni Paul, ila pagyud tone down si Paul nga controversial daw. Kay bogo basta nang bogo nga wala kasabot sa write-up ni Paul. Muna ingon sa ang Biblia, many of them will be judged accordingly because they trodden underfoot the truth and despise the Ten Commandments. Paul said, who despise the law of Moses teaching, who despise the law of Moses received from the Lord, which is the Ten Commandments, he has a sorer punishment and he will die. Who despise the law of Moses died without mercy. That is the teaching of Paul. And the judgment of God has no mercy to those people who despise the law of Moses. Basahan niyo ang Biblia. Basaha ang write-up ni Paul. Who despise the law of Moses died without mercy
And the judgment of the Lord has no mercy. Mga kaigsunan, padayon ta sa 19. Ingon niya, but I say, did the Israels know? Muna ang pangutanan ni Paul. Of course, many of them do not know. Only few of them know. Like Moses, like Noah, like Abraham. And some apostles who wrote the Bible, those are only who know bitterly about the light of the plan of salvation. So, ingon di Paul, but I say, did not Israel know? Continue. First, Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people. Ako na nag-discuss. Ano na ingon si Moses, I will provoke you. Unsa ko no? I will provoke you to jealousy by them that are no people. Provoke you to jealousy. Kining mga Israelites, aron ingnon nga mga magwawali, aron ingnon nga Diyos nun, mga skriba o parisiyo, mga great pretender. Maningon ni Moses, I will provoke you by jealousy. To jealousy by them that are no people. Tingnan niyang mga Israel, kamo nga mga hard-headed and stiff-necked, mayo pang mga Gentiles. Muna ingon ni Paul, ni Moses, no people, by them, muna mga Gentiles that are no people, meaning, by them that are no people, meaning, mga Gentiles nga wala gikasabot sa teaching sa Israel from the Lord. Og dili Israel in blood, mo nang by them that no people. So kining by them that no people, mga Gentiles ni, gikan sa Greek, paingon sa mga dili Israelites in blood. Na mo nang sila nga no people, walay Israelites nga generation. So muna ingon ni Moses, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation, I will angry you. Muna nga ang mga Israel karon, daggan ang ilang kontra, kaaway, palibot sa ilang lugar. Because even today, Israel did not accept Christ as the Messiah. Christ as the remedial system for the plan of salvation. Because Israelites, they do not know what is plan of salvation all about. They know only that they have Savior or Messiah to come, and expected that the Messiah will come from the palatial home. So until today, they are still waiting for their Messiah to come. Mao na ang ilang concept, kay mga hard-headed, mga stiff-neck, kay ang ilang pagsabot sa plano sa kaluwasan, layo kaayo, unod nun, ug wala gyud nila gi tagay atensyon, og hard-headed and stiff-neck. Muna ingon ni Moses, Lord, ingon ni Moses, if you want to kill all of them, just kill me only, not them. Kay si Moses, nga naman, maunang iyang gisulti, nagpanginmatay siya sa mga katawhan nga gikuha niya sa Egypt, nya pamatyon lang sa Ginoo diha-diha, nga siya man ang nangabudlay, ngilngig ang iyang pag-sacrifice. Nya pamatyon lang sa Ginoo. Nag-ingon na lang si Moses, Lord, ako na lang patya. Ayaw sila. Tagai pa silang chance. Muna nga, nag-ingon ang Ginoo, unsa may gusto mo, Moses? Kung dili ko sila pamatyon tanan, what do you want? Ingon ni Moses, tagai lamig grasya, Lord. Munang grasya nga gihatag sa ila, paklaro ni Jesus, gipaklaro sa Ginoo, munang 10 commandments as covenant between the sinners
and gagadhead. Mao nang 10 commandments as a covenant. Gihimo nga agreement sa ila aron may grasya. O kanang agreement nga 10 commandments. Giingon ni Paul is the shadow of the things to come. O kanang 10 commandments became flesh in person of Jesus Christ as a human. He was created under the womb or inside the womb of Virgin Mary and became flesh and dwelt among us in a human form. That's why si Jesus, sige niya i-mention nga, ako anak o ang akong amahan tuwa sa langit. Dili kasabot ani mga balo-balo nga magwawali. Munang may mga debate nga si Jesus kuno dili Dios kay nag-ingon naman siya nga anak. Ang amahan niya mong Dios. Kita mo na kagago. Ngano man, ngano maingon ko gago. Kay wala man sila kasabot what is the light of the plan of salvation. Ang buot pasabot pinaagi sa plano sa kaluwasan nga gitawag Godhead, the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed in order to form the remedial system. Kaya ang plano sa kaluwasan is a remedial system para masulbar ang stood fast forever when God pronounced in the Garden of Eden the word, when you eat, you will surely die forever. And nobody will become stone and everybody will die. So para masulbar ang you will die forever, naghimo og remedial system ang Godhead. Kay kanang pulong dito sa Garden sa Eden nga, you will surely die, stood fast forever. Di na namusab. Because the Lord never changes. He is the God of omnipotent, omniscience, and omnipresence. He knew everything about in the past, present, and future. So when He spoke a word, when His spoken word was pronounced already, then it will stood fast forever and it never change. Never change. It won't change anymore. So para matagaan dako nga atensyon ang you will surely die, naghimog remedyo ang Ginoo, gitawag nga plan of salvation o gi-reveal sa Genesis 3:15. Giingnan niya daw nga butangan niya kaawayon ang kaliwat ni Satanas o ang kaliwat ni Jesus. I will put enmity between thy seed and her seed. Muna nga kita nga nagatuo og nag-alinggat sa plano sa kaluwasan, the true, correct interpretation of the plan of salvation and the true light expounded in the dispensation of grace, manifold wisdom of God, mystery of Christ, and workmanship of Christ. If we will understand that, then the word, you will surely die, stood fast forever, may remedyo. Unsa man ang remedyo? Ang gilapas dito sa Garden sa Eden nga, thou shalt not eat, munang giremedyohan. Maura gyapon na ang giremedyo nga ibalik ang pagtuman sa thou shalt not eat. Kaya ang remedyo niya, kung tumanon sa kaliwat ni Adan og ni Eva, ma-declare back ang righteousness of the law nga nawala sa Garden sa Eden, declare back on condition nga ang remedyo niya balikon tuman kay wala na matuman didto sa Garden sa Eden, pero daghan ang mga system nang dispensation of grace og daghan ang mga manifold wisdom ang pamaagi, many ways
mao na sa ang gitawag nga remedial system. May bloodshedding, may righteousness by faith, may justification by faith, may sanctification by faith, may faith through His blood, faith through the blood. The remission of sin is only crediting the sin. The sin is being credited, remitted, on condition, through faith in His blood. Tumanon balik ang balaod. Kay kung dili matuman balik ang balaod, dili gyud ma-declare back ang righteousness of the law nga nahubo sa Garden sa Eden. O kanang righteousness of the law nga ibalik sa manluluwas, ibalik sa gikan sa manluluwas para sa makasasala, mao na sang passport to enter into the gate of the city. Revelation 22:14. Mao nang pagsabot aning Biblia nga wala maintindihan aning magwawali nga sigig bla 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 sa ilang mga pulpito, singgit dito. Ing ilang unod nun, ang ilang pagpanudlo, ang ilang pag-interpretar sa ilang mga tinudloan, pagpasabot sa ilang kaugalingon nga konsepto nga dili accepted sa langit. Mao nang ingon sa Ginoo, depart from me, for I knew you not, doers of iniquity. Napay gasimba dira makita ko nga ang pastor gasayaw, ang tanan nga membro gasayaw, nga murag nagadisco, nga gabarong, ga-Amerikana, ga-kurbata, nga gadisco sa atubang sa Ginoo. Wala pa sila na leksyon sa panahon ni Moses. On the spot, died 3,000 on the spot. Katong nagsayaw-sayaw. So mga kaigsunan, padayon ta diri sa 20 na ta. Kay kini mga foolish, ingon ni Paul o ni Moses, and by a foolish nation I will angry you. Munang Israel, daggan kaaway. Okay? Direta sa 20. But Isaiah is very bold. Klaro, balik na po si Paul. Kung unsa ang pasabot ni Paul nga ngilngig nga lalom nga pag-interpretar o kahadlukan. Dapat mahadlok ta ang leksyon nga makuha ta sa in the past as our inspiration to open our horizon, to open our mind. What is the truth of this plan of salvation? Pero wala ma-open. The more nga na-close tungod of Satan's what? Satan's power. The representation of Satan's power in their minds. And Satan snared everybody. And Satan counterfeit everybody. And Satan sakom everybody. And Satan maneuver all their minds to deceive the whole world. Okay, dire sa 20 ingon ni Paul, but Isaiah is very bold. Klaro na gid ni Paul. Si Isaiah hublas ko magsulti. Unsa ingon niya? But Isaiah is very bold and said, nagsulti po sa Isaiah. Verse 20 na ta. Ang inyong King James Version, buklara na. Uban ako pagbasa. Verse 20. Ingon niya, but Isaiah is very bold. Hublas. Open. Open. Kaayo si Isaiah magsulti. Open to the whole ears and listening ears. Isaiah is very bold. Ingon ni Paul. I was found. Mauning ingon ni Isaiah. Isaiah said, I was found to them that sought me not. Kung sa ingon ni Isaiah, nakita ko gyud sila tanan nga katawhan. Mga Israelites unta, mga tao sa Ginoo nga mga chosen, pero nakita ko sila tanan ingon ni Isaiah. Nga unsa kuno? Sought me not. Nakita ko sila tanan nga wala pud nangita nako, ug wala nag-accept nako, ug wala naminaw nako. Sa Isaiah, iya gisulti ang tanan o gisulat
ang tanan nga light sa plano sa kaluwasan, pero wala gid nila gi-accept. That's why Isaiah said, ingon niya, I was found of them that sought me not. Wala pud ko nila gipaminawan, wala pud ko nila gipangita, wala pud ko nila gi-accept, wala pud ko nila gi tagaan atensyon. Munang meaning sa sought me not, magnify ta, i-defy ta, i-expound ta ang iya true interpretation. Okay. Ngunya, I was made, continue na ta. I was made manifest unto them that ask not after me. Dili lang nang ingon si Paul nga, they sought me not, gi-manifest pag ni Paul. Sa to pa, iyagyod gi, kung sa ato pa karong gihimuan giniyag comprehensive report, gi-manifest giniya. Gihimuan giniyag comprehensive report, gihimuan giniya og pagsinggit sa katawhan, because ingon diri ni Paul, but Isaiah is very bold, iya gigisulti, iya gigi-report, mo nang meaning sa manifest, gi-manifested giniya, iya gigi paklaros tibok kalibutan, ingon niya, bold nga pagkasulti, ingon niya, I was made manifest unto them that ask not after me. So si Isaiah, kung ato imagine, ato tagaan og forecast sa atong imagination, nga buhi pa si Isaiah, murag naglagot gyud siya. Wala nila, ako gipaminawan, wala ko nila gipangita. So ako gyud bold sa pagmanifest. Murag, kung sa ato pa, pag-explain, ang report ni Isaiah, comprehensive yun, klaro yun, nga sila tanan ang mga Israelite didn't ask, ingon nyo, manifest unto them that ask not after me. Didn't ask. Wala gid sila ng pangayo kay Isaiah, wala po sila nangutana kay Isaiah, wala po sila nagklaro sa teaching ni Isaiah. Munang expound na ni Paul kay sa panahon pagdaan sa Old Testament, sa panahon pa sa mga prophet, mao na nang kinabuhi aning mga tawhana nga mga great pretenders. The whole world today sakom by the devil, doing great pretenders, because that is the strategy of the devil. That is the counterfeit of the devil. That is the expertise of the devil to make the people pretenders. Papretend nga Diyos noon, papretend nga leader sa religion, papretend nga daghan ng religion, kami gwapo among religion, nindot among religion, true among religion. Mo na ang strategy ni Satanas. Aron pag-abot sa Ginoo, caught in the act, nga ang tanan nga religion, wala gyoy sa kamatuoran. The Lord will say, depart from me, for I knew you not, doers of iniquity. Sayaw-sayaw sa babaw simbahan, singgit-singgit sa babaw sa simbahan, bisan wala ka sayaw, kunuhay maghilak-hilak, kay nindot ang iyang wali, sentimental kaayo, pirti ka, emotional kaayong pagdala, daghan ang manghilak, strategy of the devil. Strategy of the devil. The devil is very smart and very bright also. He even competitive of Paul's teaching. Devil's always competent to the teaching of Paul. That is the correct term. He is very competent about the light taught by Paul, about the light preached by Paul, about the light wrote by Paul. Devil is the best competitor. Very competent. So mga kaigsunan, direta sa verse 20. 21. Ingon niya, but to Israel he said, okay? Ibalik na po niya ni Paul, Israel. Nowadays, when we talk about Israel, meaning Gentiles and the Jews already equal.
level to the acceptance of the Lord. Because Gentiles and Israel equal in the sight of the Lord to the understanding of the light of righteousness by faith. Muna mga balo-balo nga magwali-wala na nakasabot unsa ang deep nga study sa righteousness by faith. The 10 Commandments written in your heart. Then Christ is the King inside your heart. And His kingdom is your heart. And the subject of the kingdom, we the people. Because put in your mind, written in your heart, put in your heart, written in your mind, the 10 Commandments representing the personality of Jesus, the character of Jesus, the transcript of the mind of Jesus is there. And that is so-called mystery of Christ according to Paul. Dispensation of grace according to Paul. Manifold wisdom of God according to Paul. And workmanship of God according to Paul. You know what is workmanship? Episode 2:10. Walk with God. Workmanship with God and walking with God. Episode 2 verse 10. Walking means obedience to the law. Perfect obedience to the law. And that is workmanship of God. Why? Because God always guiding us, always in our midst, always giving us favor through plan of salvation. That is workmanship of God. And so many billion of peoples and whole world, they do not know what is that all about. In the sitting, in the light within the teaching of the plan of salvation. So many people do not know that, including this balo-balo nga mga preacher, balo-balo nga mga leader, balo-balo nga mga president daw. Number 1 yung paninglan sa Ginoo kaning mga presidente sa every institution. Kaya kanang presidente muna ang number 1 nga gisakob ni Satanas, muna ang number 1 nga gihiruhan ni Satanas ang iyang utok. Si Satanas nang hero dira og si Satanas na ang gamaneuver siyang utok munang mga presidente sa lain-lain nga mga institusyon sa religious aspect of life. Especially institusyon nga na ay president. Proverbs 29:12, that president, that leader of every institution, because they accept lie teaching, the teaching of the liar, change the truth into lie, shouted that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. That is the very clear deception of the devil. Clear devil's teaching uttered from the mouth of that preacher. And that preacher, as I said, you have the sorer punishment someday. You will receive your own reward from the Lord. So, ganinata sa 21. Ingon ni Paul, but to Israel is it all day long I have stretched forth my hands unto a disobedience and gainsaying people. Kabalo ba mo unsang gainsaying people? Ako tanawon diri ang ako nga list. Gainsaying people. Okay? Ang meaning sa gainsaying people, na diri ako gisulat para maklaruhan kita. Ang meaning sa gainsaying people, denial, to deny, munang gainsaying people, and contradict. Ang meaning sa gainsaying people, mga deceptive people.
Because they always deny. They always deny. Mga bakakon. Unsa pa? Complicated nga klase sa utok sa klase sa mga tao. Mo na sang ginseeing. Mo ning sa verse 21 ingon ni Paul. Basahon ta usab. But to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and ginseeing people. Disobedient pa, ginseeing pa. Dili matinumanon, mga bakakon pa. They deny the truth. They contradict on the truth. Muna sa ang ginseeing and disobedient people. Ingon niya, but to Israel he said. Yaning mga gapapretend nga Diyos nun, gapapretend nga leader sa religion, gapapretend nga nagtukod og religion. 50,000 ng religion. Muna sila tanan-tanan. All of them in the 50,000 religion. This is the description of Paul's to them. The teaching of Paul pointing to those people. Directed to those people. Ingon ni Paul, but to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedience and ginseeing people. Gikot ni Paul sa iya right up ni Isaiah. So Isaiah, he is very bold. He is very as if disappointed. Disappointed. Isaiah's disappointed to these people. Even today. Today, not only the real Israelites in blood, but the whole people of the whole world. Isaiah disappointed. And Paul said, all day long, that is the statement of Isaiah. All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and ginseeing people. Stretch forth my hands. Sato pa sa Isaiah, bisan buang-buang na nga klase sa mga tao sa iya pananaw, disappointed na sa kayo. Pero naapaghapon ang obligasyon ni Isaiah bilang magtutudlo sa Ginoo. The Lord sent him. Mao nang ingon ni Paul, unsaon pagkasabot sa mga magwawali kung wala siya gisend, wala sa gipadala. Kaya pagtuwa ning mga preacher nga kunuhay gi-ordain minister na sa Ginoo, kunuhay gi-sanctify na sa Ginoo nga minister. Si Satanas ang ga-ordain ana og nag-sanctify dili ang Ginoo. Why? Because they do not know what is the plan of salvation all about. The truth and the light of the plan of salvation. Wrote by Paul. So, dili sila sanctified sa Ginoo. Dili sila ordained sa Ginoo. Ang gi-ordain lang sa Ginoo, ang prophets and apostles like Paul. Kung ikaw nasayod na sa plano sa kaluwasan, na-interpret mo na tanan ang right up ni Paul, true and correct interpretation, spiritually labeled, then pwede ka kapangwali like them nga gisent, gipadala. Pero kanang mga magwawali karon nga wa gikasabot sa plano sa kaluwasan, they are not the real sent from the Lord. The Lord knew them not. The Lord said, I knew you not. Who told them to preach the devil because their message is disobedience and ginseeing people. That is their message. And conflict the teaching and they deny the truth. That is the word of the Lord here in the right up of Paul. They deny the truth, they conflict the truth. Their style of teaching. And they became disobedience and ginseeing people in this world. The Bible says so.
Mao ning pag-interpret sa Biblia nga wala ma-interpret aning mga balo-balo nga magwawali kay ang ilang utok gihiruhan na ni Satanas, gihimo na ni Satanas nga counterfeit og nahimo silang property of Satan and they belong to the right hand of Satan's ministry. Mao nang tawo sa tibuok kalibutan karon. Samtang wala nila maintindi ang teaching ni Paul, wala gyoy tawo nga pagamatarungon. Wala gyoy tawo nga matarong sa atubang sa Ginoo from this time on. Samtang wala pa nila na diskubre ang plano sa kaluwasan. Nothing. The Lord said, I knew you not, doers of iniquities. Iniquity, depart from me, for I know you not. Okay? Na ako'y teksto nga basahon sa inyo. Diri sa okay? John 15. Basahon taning John 15 verse 1 to 17. Daghan ko unta kay text nga cite og say pa coincide sa teaching ni Paul pero wala naman tay panahon diri na ta sa John 15 verse 1 to 17. Aron tagaan ta pod emphasize ang study ta karong adlaw sa write up ni Paul. Maadto ta kay John kay ingon ako ang write up ni John og ang write up ni Paul og ang write up sa mga apostol naga-streamline ang thought sa plan of salvation or light of the plan of salvation. So, from Romans this time, umanta naman ang Romans chapter 10, umanta na ang verse 21, last niya nga verse, dirita sa libro ni John, okay? Matthew, Mark, Luke, John. Dirita sa kay John. John 15, verse 1 to 17. Muna atong kitex karon. John 15. Aron maka follow up ta sa teaching ni Paul nga ang iyang light niapod sa mga apostles. Kay ingon ni Paul, the light of the plan of salvation is also given to the prophet and apostles. Okay, dirita sa book of John 15 verse 1 to 17. Basahon ta. Kining book of John, halos tanan dire puro tanan preaching ni Jesus. Mga words ni Jesus in red ink. Messages ni Jesus sa katawhan sa dinhi pa sa siyota. Og ang tanan niya nga messages mao na nang light sa plano sa kaluwasan nga dili na interpret sa mga iskriba og parisiyo kay hard-headed and stiff-necked og dili gid sila magtuo kay Jesus nga mao ang Misaya. Munang tanan nga teaching ni Jesus dili gid sila kasabot. Okay, ingon niya dire sa 15 verse 1. Paningkamutan ta nga maabot ta sa 17. Ingon niya, I am the true vine and my Father is the husbandman. Nga naman nag-ingon si Jesus, I am the true vine and my Father is the husbandman. Hinumdumi nga sa Genesis 3:15 gireveal ang plano sa kaluwasan. Og ang wisdom sa plan of salvation, the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed. Mo nang ilang nga remedial system. Kay gihatag man samahan ang anak, ang Holy Spirit ga comfort nga matuman ang ilang plano o secret things belong to them. Gireveal nila aron matuman ang plano. So si Jesus is the one sent by the Father to fulfill the mission. Kaya ang ilang mission mao ang remedial system known as the plan of salvation. So Jesus said, ingon niya, I am the true vine and my Father is the husbandman. Ngano man, kay si Jesus nagsumbingay diri mitungod sa vine of the grapes. O bisan unsa nga vine basta kay may puno, may sanga ug may bunga.
So muning iya nga illustrate ni Jesus. So ingon niya, ako ang vine. Ang tanan nga parte sa akong puno gakunik sa ako nga vine. Okay, ingon niya, I am the true vine and my Father is the husbandman. Verse 2, ingon niya, every branch in me that beareth not fruit, he take it away. Munang delikado, mga kaigsunan. Bantayan nyo gina nga statement ni Jesus. Kinita na nga ito, ginabasa karon paingon sa 17, kay Jesus ni nga testimony. Mao ni siya ang gitawag dito sa panahon pa ni Moses sa most holy place sa sanctuary. Duha man na ka division. Holy place and the most holy place. Dito na butang sa most holy place ang Ark of the Testimony. Ang sulod sa Ark of the Testimony is the Ten Commandments. Dito ginawisik-wisik ang dugo sa mananap aron pas saylohon ang mga sala sa katawhan. Pero dili kay na pasaylo na imong sala, save ka na. No. Gipasaylo ka lang aron dili na magpadayon sa pagpakasala until Jesus comes and Jesus will give the testimony of that Ark of the Testimony. Mao na ning testimony nga hatag ni Jesus pag abot niya. Din kining testimony mao ning ato nga i-absorb. Kay kini nga testimony ato ikinabuhi aron na pud pagbalik ni Jesus diya na dayon ta i-rapture. Mao ning punto sa plano sa kaluwasan nga wala maintindi ani mga balo-balo nga mga magwali. Ang most holy place may Ark of the Testimony gipaabot nga i-testimony personal ni Jesus. So mao ni karon ang ato ginabasa sa diyan personal ni nga teaching ni Jesus as a testimony. Okay? Direta ingon niya, I am the true vine and the Father is my husbandman. To every branch in me that beareth fruit, he take it away. Beareth not, beareth not fruit, he take it away. Sato pa, kung ikaw nga sakop na ni Jesus, kay sumbingay man ta sa bayan nga, wala kaga kunik, wala kaga bunga, dili ka mabinungahon, i-cast away ka nga sanga. Okay, ingon niya dire. And every branch that beareth fruit, he purgeth. Okay? That it may bring forth more fruit. Okay? Katuya ko no ang sanga nga mabinungahon iya gyud gi pa-pure pa gyud. Ang mabinungahon nga sanga gibantayan gyud maayo. Gitagaan gyud og maayo nga pag-alaga, pag-atiman nga mahimong pure. Okay? That it may bring forth more fruit. More fruit. Okay? So, kung ikaw nakasabot na sa plano sa kaluwasan kining light nga gina testimony ni Jesus, fruitful ka hantod pag-abot ni Jesus kung magpadayon ka. Kay samtang ni ata sa yuta, bisan nakasabot na ta sa light sa plano sa kaluwasan, kung magpatintal gyud ta kay Satanas, makalimtan ta man ang fruit. Fruitful. Fruit. Makalimtan tang ato kinabuhi nga naunta light sa plano sa kaluwasan. Pero kung isalikway ta sa Satanas, ato gid siya nga iwani, dili kita niya madaog kung naa na ta sa light sa plano sa kaluwasan. Mao ning gina-testimony ni Jesus. Ingon niya, he purgeth it that it may bring forth more. Okay? More fruit. Okay? 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. I-interpret naman ka ni, subantayin nyo ang pag-interpret ko. Verse 3. This is a clear statement from the testimony of Jesus. Ingon niya, now ye are clean through the word. Unsa man ang word? Now ye are clean through the word. Karon kamo, nalimpyo na
pinaagi sa pulong. Kinsa man ang pulong? Si Jesus or napulo kasugo. Ang napulo kasugo nahimong unod og nagpadugo for the remission of sin. Og ang pulong balaod og ang balaod si Jesus. Mo nang ingon dire, now ye are clean through the word. Sa pulong which I have spoken unto you. Ngano nag-ingon man si Jesus, which I have spoken unto you. John 14:15, unsa man ingon niya? If you love me, that's the word. Keep the commandments. 1 John 5:3. This is the love of God. The word is keep the commandments. Una ingon ni Jesus diri sa 3. Now ye are clean through the word. Mao na ang pulong ang napulo kasugo nahimong unod. Og ang pulong mong napulo kasugo. Exodus 34:28. The word of the covenant is the 10 commandments. Okay? Ingon niya, which I have spoken unto you. That's why Jesus said, every time he concluded his testimony, he always reminded the listeners, the people surrounded by him. He said to that group of people when he was there preaching to them during his period, ingon niya, if you love me, keep my commandments. The Father sent me to fulfill his mission, and that mission is to keep the commandments, because I have come not to destroy the law, but to fulfill, and this fulfillment is finished. He said to the cross, it is finished. He is a human flesh, in form of a human flesh, but he was perfect in keeping the law. That's why he said, it is finished. He finished to keep the law as a symbol to all followers by him that the law could be followed perfectly through his example. Jesus is the best example that he kept the law perfectly. That's why he said, I have come not to destroy the law, but to fulfill perfectly. And then to the cross he said, it is finished. Mao na ang interpretation nga lalom. Wala sa nag-ingon nga, finish na niyang kinabuhi. Finish na niyang mission. Yes, his mission is to let the people know that he is obedience to the law. That's why he said, it is finished. My mission is finished, to tell them that their responsibility, the responsible person or the sinner is to keep the law perfect, like what I have did, to show to them as an example, best example, the life of Jesus who kept the law perfectly. Mao na sang punto diri sa gisulti ni Jesus. Ingon niya, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. And that word is the 10 commandments. Ngayon gisulti. For, ingon niya, abide in me and I in you. You see? Abide in me and I in you. Sa to pa, ang punto ni Jesus, follow me. What I have done, follow me. Keep the law. That is the interpretation. Abide in me. Abide in me. And I in you. Mao na sang workmanship of the Godhead and Christ himself. That is the workmanship of Christ. Abide in me, ingon niya, and I in you.
tumana lang akong sulti. Keep the commandments, and I in you. That's why Paul said, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Mo na ingon ni Jesus, and I in you. Mo na interpretation sa right up ni Paul nga nag-coincide, nag-parallel, nag-streamline ang teaching ni Paul sa testimony ni Jesus. Mo nang punto karon nga kung gusto masabtan ninyo ang right up ni Paul nga gi-expound niya ang light nga mao na ang explanation sa testimony ni Jesus when he was still here on earth. Ingon ni Jesus, abide in me and I in you. Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And this is the reciprocal of the teaching in the light, in the right up of Paul. Munang maka igsuunan, dili ta masabtan ang Biblia kung dili punta kasabot sa right up ni Paul first. Kung masabtan ta na ang right up ni Paul, una nga ato tun-an, mainterpreta ang tanan nga right up nga naa ang testimony ni Jesus from Matthew, Mark, Luke to John. Diri kay John daghan kayo ang testimony ni Jesus. Okay, verse 5. I-complete sa ang verse 4. As the branch cannot bear fruit of itself. Munang follow up ni Jesus. Taymay mo, kung wala siya, muna yung ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Because Christ is our workmanship. Munang right up ni Paul sa Episo. Chapter 2, verse 10. The workmanship of Christ. Pag-ingon ni Christ, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. Munang yang workmanship. Continue. No more can ye except abide in me. Nakigsunan. Sa una, wala pa ko ga. Huna nga magkuwag theology nga kurso, gabasa ko sa Biblia, di ko kasabot. Di ko kasabot. Ang ako sinabtan, pareho lang sa inyo, nga, ang ato pagsabot ani nga, abide in me. Ang ato lang pagsabot nga, mag-uban kita kay Jesus. Mag-uban lang kita sa iya. Unsa pa ingon dire? No more can ye except ye abide in me. So kinanglan naagid si Jesus sa atong kinabuhi. Mura na natong pagsabot. Yano lang nga unod-non nga pagsabot. Pero ang tinuod ani nga pagsabot, workmanship of Christ, nga kung natsabtan ta na ang plano sa kaluwasan, He is with us to keep the law perfectly. Unsaon ta pag-abide kung wala ta kasabot nga maperpekta ang balaod. Kaya ang balaod, mao lang ang chance nga kung maperpekta, i-declare back ang righteousness of the law back to us aron mahimong passport nga kita malangit. Mao ning punto diri ni Jesus nga lalom kayo nga gi-expound ni Paul. Kaya mga tao wala kasabot aning statement ni Jesus. Mao na sang ako gisulat diri sa ako nga footnote, ingon ako, clear explanation into correct interpretation of the light of the plan of salvation. Mao ning John 15 verse 1 up to 15 up to 17. So verse 5 ingon niya, I am the vine, ye are the branches. Ye that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Kay siya man ang naga-work out with us, workmanship of Christ. Mao na sang abide in me, and I in you. Ingon niya, kung kanunay ra mo ga-abide nako, kaya ako man naa kaninyo, and I in him, ingon niya, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Munang maingon sila sa iglesia sa Katolik nga si Peter kuno, Pedro mo kuno ang tag-iya sa gahold. Mao ang gahold sa Yahweh sa langit.
Kung dili ta magsulod sa Katoliko, kay ang Katoliko si Pedro ang gisangunan kuno daw nga mao ang pasabot nga ang Katoliko diya si Pedro nga mao ang gakupot sa yawi sa langit. Kita mo na nga pagtudlo. That teaching is from the concept of the man, from the lust of the flesh in their heart. That is the learning points of injected by the devil because of the thought of human being. Tinudluan lang na sa tao. Sa Tagalog pa, aral lang na ngagikan sa concept nga gi-inject ni Satanas diha sa utok sa tao nga gihiruhan na ni Satanas. Wala na sa interpretation sa Biblia. Jesus said, I am the vine, not Peter. Ingon niya diri, oh. Ingon niya sa 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Nya mingon pa mo si Peter ang kupot sa Yahweh kay kung wala si Peter, di ka muksulod. Without me, ye can do nothing. Si Jesus lang among pirtahan, dili si Pedro. Si Jesus lang among Yahweh, dili si Pedro. Si Jesus, buhat lang tong Yahweh, nga wala na diri nasulat sa Biblia. Amura na ang pamaagi ni Satanas nga ma-comport ya ang worldly direction of the human flesh. Satan comforted that doctrine from the concept of the human flesh injected by Satan, sakum by Satan, that mindset of the human flesh, and the human flesh teaching that, taught that to the people, teach that to the people, and that is the thought of the human flesh. Wala na diri sa Biblia. Nga si Pedro mong gakupot sa Yahweh, di ta kasulod. Kung di ta mahimong Katoliko, kay diha si Pedro gakupot sa Yahweh. Wow! What a satanic and devilish concept of a human flesh. Katong nagkita si Pedro o si Jesus, nga si Jesus nag-ingon, Pedro, you are the rock. Petros, or the stone. Not rock, stone. Peter, Petros. Peter, Petros. Interpret stone. But ingon ni Jesus, upon this rock, Jesus is the rock according to the Bible. The rock, the corner rock. Jesus is the rock. So ingon niya, Peter interpreted stone. Ikaw nga bato. Ingon ni Jesus. Upon this rock, ang rock nga ginamit ni Jesus siya. Peter, as a stone. Upon this rock, kini nga bato, o kini nga rock. Ikaw bato, ako rock. Lahi ang igang, lahi ang bato. Ang bato, stone. Ang rock, igang. Kanang bungkalon mo ang dagko nga bukid, makakita ka dagko nga igang nga pirting gahia. Gahi pa sa bato. Manang gitawag rock. Ingon ni Jesus, Peter, upon this rock, sa to pa iyagi, pakita kay Peter. Gipasabot niya kay Peter. Gipoint out niya kay Peter ang points of the heavenly places and the heavenly connection and the plan of salvation from heaven, which is He. Munang pa-interpret niya kay Peter. You, Peter, as stone. Upon this rock, ang itudlo yung rock siya. Siya nga gatindog. Upon this rock, I will build my church. Kinsa man ang church upon this rock. Kanang teaching ni Paul. Kanang light ni Paul. Kanang interpretation sa write up ni Paul. Mauna ang upon this rock, I will build my church. Kinsa man ang church ang ginamin ni Jesus upon this rock
I will build my church. The church preached by Paul, this truth, including Timothy, Apollos, and some of his companions, and some listeners in diverse places, believing about their preaching inside the light of the plan of salvation. Mao tong mga churches. Nakita to ni Paul nga mga churches. Daghan ang nagbilib sa ila. Dito sa Smyrna, no? Sa Philadelphia, mutong nagtuo. Hantod karon ang gastadi nga through correct interpretation of the light of the plan of salvation wrote by Paul, mo na sila ang mga katawhan. Gitawag na ni Jesus nga, upon this rock I will build my church. Kanang mga tao nga gatuo niya sa tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan nga gi-expound ni Paul, mao na sila ang mga katawhan sa Ginoo. Gitawag niya nga, I will build my church. I will build my church. I will build my church. Tanan kita nga nagtuo sa plano sa kaluwasan, nag-interpret through correct interpretation of the write-up of Paul. Kita tanan nga mga nag-believe ni ana, mo na silang mga church. Meaning mga katawhan. Church means people. Mga katawhan nga gipatuhuyan ni Jesus. Upon this rock, I will build my church. And lo and behold, I understand or I understood Dr. Tumanday and his family who believe the teaching of this write-up of Paul. They belong to a member of a church, member of those people. When Jesus said, I will build my church. And you who are listening to me now, as we interpret through and correct interpretation of this write-up, testimony of Jesus and write-up of Paul, then when you continue listening to me and study hard and open your mind and learn more and research more and search more and be fruitful in doing, studying hard about the true and correct interpretation of the plan of salvation wrote by Paul, then you are the real church when Jesus said, upon this rock, I will build my church. Wala pa na maklaro nga church ang ginamin ni Jesus. Dili na Katoliko, dili na Iglesia ni Cristo, dili na Mormons o kinsa pa din ha, yan na tanan ni Satanas strategy and counterfeit. Ang real nga church kining gi-explain ni Paul og nag-coincide pod sa testimony ni Jesus. Munang real church. Lalo na ang nagbantay sa pagtuman sa napulo ka sugo. Kay ang napulo ka sugo mao na sa ang tibuok na testimony sa light ni Paul ug sa light ni Jesus. Yang tanan diri nga ginasulti ni Jesus, mga deep meaning ni sa mga statement sa napulo ka sugo. Pag ingon sa napulo ka sugo nga, thou shalt not have other god before me, and thou shalt not bow in graven images. Mo ni siyang mga light nga gina-expound ni Jesus. Pag ingon sa 10 Commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Don't mention the name of the Lord in vain. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not covet things that are not belongs to you. Mao na siya ang mga deep
direction sa deep meaning in the Ten Commandments nga niya tanan sa light nga sulti ni Jesus o gina-expound ni Paul. Mao na siya tanan naa lang sa Ten Commandments. Covered na sa tanan nga light nga naa sa Ten Commandments. Muna sa ang punto nga wala maintindihi aning mga magwawali, naghimo-himo silang kaugalingon nga preaching, naghimo-himo silang kaugalingon nga unodnon nga pagsabot, naghimo-himo silang kaugalingon nga mindset nga iyan ni Satanas, og nagsigig yaw-yaw dira sa pulpito, nagsigig siyagit dira sa pulpito, ang uban nagsiyaw-sayaw dira sa pulpito, which is devilish in their direction. Wala nila masabti ang plano sa kaluwasan. Verse 6, ingon niya, if a man abide not in me, he is if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Ang wala gigakunik sa iya ga-abide niya. Paksiyon siya nga branch, i-cast out. I-separate siya, laksiyon siya sa branch. Sa pa, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Mao nang wala maintindihan kaning mga magwawali. Ang ila pagsabot ana simple ra. Kuno illustration lang ni Jesus nga pareho anang sagbot mga gabhon nga na ako nung mais na ang humay ipang ibot dira ang sagbot kay kanang sagbot useless na kinahanglan na sunugon. Mao na ilang pagsabot. Illustration lang kuno na nga aron maintindihan nga ang mga bugang o mga igang, mga sagbot nga dili na humay, dili mais. Kinahanglan gina sunugon kay nonsense, useless. Maoray lang pagsabot. Pag ingon ni Jesus sa 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Nga naman nag-ingon si Jesus, if a man abide not in me, i-cast out siya sa fire, kay mahimo na siya nga putol nga branch, nga ma-withered na, og dalon na siya sa basurahan kay dauban. Munang punto sa illustration. Nga naman, nga na-withered na siya nga nakasaad, nga wala ga-abide in me, ingon ni Jesus. Because Jesus said, I always telling you many times, munang punto ni Jesus, if you love me, keep the commandments. If you want to be saved, keep the commandments. I have come not to destroy the law, but to keep perfectly the law. My Father sent me to tell you about my mission, that my mission is to return the declaration of the righteousness of the law, because the law was trodden underfoot. So, I have come to tell you that your propitiation or your favor in the remedial system known as the plan of salvation is to obey. Follow the Ten Commandments, because it was not followed. So, you the sinners, the generation of Adam and Eve, you ought to follow in order that your salvation will be resumed. Because God wants to reclaim the lost image during the falling of man in the Garden of Eden. And the only remedial, the only remedy is to obey, real obedience. Because it was not obeyed. So, is to obey. That is the only direction.
their failure first, that the Lord don't eat, and they destroy the word, don't eat. They disregards and they transgress. And the Lord, because it was not obeyed, and the first time they transgressed, the Lord wants us, the generation of Adam and Eve, that the propitiation, meaning the favor given to us to obey, because our parents did not obey, so we ought to obey. Mauna siya ang punto sa plano sa kaluwasan. May kagsunan, taman lang ta diri usa sa verse 6. Ingon niya, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Meaning, kung wala gi ka kasabot sa plano sa kaluwasan nga akong gi-emphasize na maayo, gi-explain ko na maayo, ang garden sa Eden nga gi-truden underfoot, ang mao nga kamatuoran o gusto sa Ginoo nga kanang kamatuoran ato gyud ibalik, tumanon ta kay aron mabalik pod ang righteousness nga nawala sa garden sa Eden. Mao na ang gusto sa Ginoo, ingon niya, abide in me. If you do not abide in me, I will not abide in you too. Munang workmanship sa Ginoo. But if you don't abide, you will be cast out from the vine and be gathered to be burned into the lake of fire. Masunog yun ka, mga kaigsunan. Masunog yun ka. Morning meaning sa translation nga gusto sa Ginoo maintindihan ta ang deep interpretation sa translation word for word here in the King James Version. Dili ni siya simple nga pagsabot kung lalom ni siya nga pagsabot. Dili ni siya yano lang nga illustration lang nga sagbot nga sunugon, kay dili naman siya dili naman siya humay, kinanglan lang siya sunugon. Dili na mao. Ang punto ni Jesus ni ang garden sa Eden nga gi-truden underfoot ang truth. And Paul said, who despised the law of Moses died without mercy, because the judgment of the Lord has no mercy. And here, Jesus said, you will be cast out and be burned into the lake of fire. The same statement, the same direction of interpretation. The truth will set you free accordingly if you will understand real what is the meaning of the truth in the write-up of Paul and in the testimony of Jesus' word here on earth, especially here in the write-up of John, coincide to the write-up of Paul. Okay, mga kaigsunan, daghang salamat. Tandaan nato ni verse 6 lang tataman usa, because I mentioned until verse 17, but that time is already enough, and we are in the limit of time. So, taman lang ta diri. Next week, ipadayon ta ang verse 7 until sa 17. Kaya maintindihan ta ang explanation sa workmanship of God and true interpretation about the remedial system or the plan of salvation as far as the truth, true, correct interpretation level to the heavenly connection pointing to higher form, which is the real teaching in the write-up of Paul, in the write-up of the apostles, and in the write-up of the prophets, nga ato i-interpret, dili kay blah 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 dira sa pulpito, nga walay mga pulos. The Lord said, I knew you not, depart from me, doers of iniquity. Dili na sila tanan madawat. Nothing. Their teaching is nothing. Why? Because they didn't interpret the correct teaching of the truth in the write-up of Paul and the write-up of the prophet and the apostles. Mga kaigsunan, balik ta sunod nga Lunes. Ang ato diri paminawon, dili ta magsalangisag paminaw anang mga preacher sa laing-laing mga religion, kay puro na tanan nonsense, person of no importance, because what they did only is deceiving the whole world. So mga kaigsonan, balik ta sunod Lunes.
Dayon ta sa pag-expound o sa pag-interpret true and correct interpretation, the write-up of Paul and the write-up of the apostles and the prophet. Kini si Balritita, inyong higala sa kanginan, ako nalipay nga ang Ginoo, wala gyud ng pabaya, iyagi kita gi panalanginan nga magpadayon ang atong pagtuon, kay kini nga pagtuon mao na ni ang tinuod nga preparation paingon sa pag-welcome sa atong ginapaabot nga among second coming of our Lord Jesus Christ. Hanggang salamat, mayong buntag sa inyong tanan. The Lord will bless you today. Ang katong nagapaminaw nako tag kanunay, the Lord is really happy, and the whole principalities and power in the heavenly places, they are so happy. Every individual, even single individual, every 2 or 3 that is listening in this teaching of the true correct interpretation, God will happy and God will be honored and God will be glorified because of your interest to listen and to understand the truth beyond this teaching of the plan of salvation. Dagang salamat, mayong buntag.